Hello subscriber. It's our day 319 and today is August 18 and it's Friday. Ayan, dito na naman tayo sa ating construction site dito sa Bongabel Private Resort sa may South Spring Villas, Bukal, Calamba, Laguna. Ayan, mag-update tayo. Medyo hapon na ako nakapag-umpisa mag-vlog. Medyo andito na yung araw, sa palubog na yung araw. Pero ito, habulin natin naman. May mga overtime naman ng mga tao natin ngayon. Ayan, gumagawa na pa rin sila ng ating pinaka-kisame. At medyo nasa 1 point na sila. At medyo kinakabahan kami, baka biglang kapusin yung aming mga panel. Pero sana naman hindi mangyari yun. At ito na yung makulit na aso. Ayan. So, ito naman yung ating passage. Medyo okay na tayo dito. Ito yung mga planter box natin, okay naman na din. Ayan. Tapos ito, medyo puputulin na lang siguro yung mga bakal. Ayan. At hindi ko alam kung pwedeng lagyan ng using para may maupuan. Pero maganda na rin hindi siya maupuan. Kasi ganoon din naman pag upuan mo yan, magiging tambayan na tayo. Ang mahalaga dito, hindi na nadadaanan ng aso yung gilid. Yung kabilang gilid na lang ang inaalala ko kasi sa ngayon, dumadaan pa yung aso. Ay, hindi na pa nakakadaan kasi nakatiklop din pala siya. So, yun lang kagandahan yung gate natin kasi nahihila siya. Oh. Yan, nahihila yan na i-extend siya dahil expandable yung gate natin hanggang dito. So, ayun, yun hindi pa masyado naka-expand yun. Pero pag in-expand yan, hanggang dito pa yan banda. So far ngayon nakatiklop siya kasi nga yung sasakyan naman natin sakto. Pero kung sakaling magpalit na tayo ng sasakyan or gamit tayo ng mga pick up na sasakyan, hindi kakasya yan eh. O, ito yung makulit na aso. Ito kulit-kulit siya ha. Ang cute-cute niya. Hindi ko maintindihan kung may lahi siyang aso na tapos ngayon ang haba-haba ng uso, parang hush puppy. Ayan Yan, busy sila ngayon ni Bossip na tinatakpan nila yung paligid ng pool kasi pagka nabasa na naman yung magsisip-sip ng tubig pababa. So yun, pisi na tayo natin at ako yung nakakarot ng aso na to. Ay! Ayan. Unahin natin dito yung natin ginagawa ni Boss Jeff. Yan, may pa-soft drink si Boss Jeff. Yan, tinapalan niya yung gilid ng pool kasi nga natiktik na dito. Yan, so dito namin pinasok yung tangke. Baka bukas ibuhatin na namin to. Kaya natin yakit to bukas sa linggo? Sa linggo? Para di sa gabal? Yung wala pa ba yun? Sige, waterproofing daw muna ni Boss yung ating para yakit yung ating storage na tangke. Yan, dito tayo sa may akit tayo sa taas. Ayan, so ito na yung mga gawa dito. So ito na, tiniktik na namin yung paglalagyan namin ng bagong ng pipe ng electrical namin. Pero dito binunot na namin yung ilaw, yung junction. Pero tutuloy namin yung pipe para dito. Magagawa kami ng dugtungan ng magja-junction kami dito. Pero dugtungan ng parang pipeline para sa LED light namin na install dyan sa ilalim ng full edge. Ayan. So tuloy lang kami dito. Ayan. Ayan, tuloy na. Tapos pero di ba akala ba tititikin natin tong skimmer ipapasok doon. Okay lang, di ba masyado maano yan pag Ayan, tapos ito, inangat na namin. Tapos nagdugtong na lang kami. Ayan. Ito yung sa baba may tinutong ka lang, okay. Yes. Pero di ka na makakahabol dito ng T sa ilalim yan. Makakahabol ka pa ng T dyan. Di ba sabi ko pagka in case na umapo talaga yung tubig, lalabas na lang dito. Alagit mo yung malab dito, lalabas na lang dito yung tubig. Para hindi na umabot dito kung sakali umapaw.
Pero may may takip 'yon para pwede namin takpan. Ayan. Tapos dito naman sa sa Team Pampro kanina ininit namin yung yung aming mga blue pipe na PVC. Ayan, kaya nakakurba namin ng ganyan gamitin. Noong una ginamitan namin ng heat gun, hindi kaya. Hindi pala ganyan kaya yung mga ganyan makakapal na PVC, kaya ginamitan namin siya pumili kami ng butane torch. Ayan, niluto namin para siyang nilitsyon. Bali ang niluto namin yung tatlong kanto, yung tatlong side niya, 1, 2, 3, niluto namin para may vent namin na parang numbers, kaya mukha siya number 7 na kemikente. Tapos yung binago na namin kasi yung una ng design namin dito para lang mahabol namin yung angulo, naglubog kami ng parang pa-elbow sa both side, tapos yung nagdugma. Kaso umiisip namin katagalan baka mamaya mapuno ng buhangin yon. So, medyo kinancel namin, tiniban na naman. So, ito na yung pinaka-final na siguro talaga to. Ayan. So, ngayon, si Kuya Jay, nagpa-plastering ng gilid na mga pool kasi may mga leak dyan. Dahil yung mga unang mga araw, nagdi-discharge kami ng tubig. Napupunta dun sa mga open na lupa doon. Tapos maraming lumalabas, ang daming naipon na tubig sa paligid ng pool. Lalo na yung mga umulan, saka yung mga una pa. Kapag naghuhukay kami dito, talagang bumabalik dito pumupunta yung tubig. So para makapag water leak test kami, nalaman namin kung may mga leak yung gawa namin, ipa-plaster namin yung buong paligid sa gitna. So bukas, sana wala nang tubig pumasok, mas dry na siya. Yan, pag dry na yun, makakagalaw na kami para sa piping talaga na final. Malalaman na namin kung may leak talaga. Ayan. So mabusisi talaga siya kasi nga pag inayaan namin na hindi namin matitrace yung tulo or leak, talagang mangyayari forever nang lulubog yung tubig sa pool namin at hindi na namin matitrace talaga. So ayan. So sinisibot na, tapos magwa-waterproofing din na konti. Kunyari wala pa yan, hindi pa naka-fix to mga yan na pipe mo, no? Hindi pa. O yan, hindi pa nakadikit. Ni Neltex wala pa yan. So bukas, pagka natuyo na siya, wala nang leak na mga pumapasok na tubig sa gilid-gilid. Ayan, saka na kami magdidikit. Pupuliduhin na namin. Pero ito try, Kuya Jerry, bukas biyahe kami, try namin makahanap ng yung patente na D4 para dito sa bulb. Ayan, para kung sakali, ikapit na natin para kung sakaling sa future, kahit dalawa lang kami ni Jeff, Ross kasi lang namin, no? Hindi na kami mag-hire ng mga tubero. Kami na mismo magpapalit pa sa lang. Nakayo yung patente lang, madali lang iikot yun. Ayan. Pero kung wala kami makikita, yun ang problema. Kasi ang taba niya, 4. Ang maraming yung patente, mga 2, 1, ayan. Yung 3, 4, minsan nahirap na hanapin. Ayan, sana at least matapos na itong aming problema dito sa loob ng mga pipings para makapagbuhos na kami. Ayan. At ma-final na yan. Tapos ito naman ang pinag-iisipan ko ngayon yung piping dito. Kasi medyo din. Ayun ang iniisip ko maglagay ng drain dun sa storage tank na para pagka may mga buhangin doon na naipon ng mga lumot-lumot, i-drain lang namin. Tapos meron akong ilalagay na sprinkle dun sa loob, automatic din, na naka-valve na lang. Galing dun sa pressure tank. Lilinisin na rin niya yung tanke, di ba? Pipihitin lang namin yung valve. Mag-i-sprinkle na dun sa loob niya. Tapos diretso na siya ng drainage. Tapos bago saka siya pupunuin uli. Parang maintenance lang yun siguro once a month para hindi nilulumot. Sana ma-perfect na namin to. Tapos ito, may paabang, diba, naglagay kami lang. Ito yung piping ng mga LED sa swimming pool. Tapos ito, mayroong isa dito na lumabas na pipe. Itong pipe na to, magkakaroon dito ng junction box. Kasi dito yung starting point nung kabitan ko ng LED na hose na diretso. Ang alam ko kasi ang mga LED nasa dulo lang yung kanyang power. Yun nga lang, hindi ko alam kung gaano kalawak yung kaya niyang pinakamahaba niya na kayang dito manggagaling yung source. Kaya ang ginawa ko,
Abang since hindi pa ako nakapag-inquire, dun sa dulo banda, kalagitnaan ng pinaka-pool, naglagay din ako ng electrical source kung sakali na na may limit lang, madali na ako makapag-wiring mula doon. So mga isa, dalawa, hanggang 3 siguro o 2 lang na ito na main source, madali na. O yun, itatago naman namin siya sa ilalim ng kasi may nosing din kami ilalagay dito para hindi masyadong exposed tong kanal. Medyo may nosing pa siya. So sa loob ng nosing, nandoon yung para bang 3-port na nakalubog sa loob na kung saan ko itatago yung pinaka LED ko. Para pag umilaw yon, magre-reflect yun sa sahig, sa flooring, saka sa edge ng pool. Lilitaw siya para magpo-float yung ating pool. Tignan. Sana magawa namin ng maganda yung tsura. Ayun. Kaya masyadong special yung ating pool. May pa-LED sa paligid na nakatago. Ayan, si tatay naman, pinifinish na yung ating yung water purpose dito na ayan, import niya na yung taas. Ayan, kahapon nag-electrical na si tatay Roger. Ngayon, balik na naman siya sa pagpipintura. Steel coat siya. Ayan, kanina tanghali tirik-tirik yung araw. Wala siyang tolda. Sabi ko maglagay ng tolda. Siyempre, hindi na tayo bumabata. Mahirap na may heat stroke. Yung buti naman naglagay siya. Ang hindi lang niya sinusunod na sinabi ko mag-mask. Talagang sanay na daw siya dun sa alikabok. Ayan, ito naman yung ating mga kesame engineer dito. Ayan. Na-stress na kakagawa ng puzzle dito. Ayan, kasi nga, inaabang ako din naman yung ilaw nila. Mamaya naman pa sila. Ayan, sakto dyan na pala yung pailaw natin. Lalabas na dyan. Ayan, tama. Oo. Ayan, nasunod ako. Buti hindi siya nagkamali. Nilabas niya na yung mga wiring. Kasi maglalagay kami dito ng tambol. Sabi ko, itago sa loob na konti yung switch dito. Sa gagawing tambol. Kasi yung una, parang dito ilalagay yung switch isasarado ko na lang yung gagawin ko na lang ng waterproof na na junction box. Bibili ako, palitan ko yan. Tapos dito magkaka-switch na kami dito. At least pagka nakatago na konting switch dito sa loob, dito ilalagay pero nakalubog para hindi siya maano ng ulan. Ayan, ito na yung status ng Kesame. Medyo ilang panel lang kayo maghapon. 1, 2, 3 6 lang, no? 6 isang araw. Saka itong butas, bagay matagal itong ginawa nyo dito. Itong mga to hindi sanay pumasok ng butas. Ayan. Kaya matagal nilang naipasok. Palagit nagpabili tayo ng hose kasi mamaya masugatan yung wire dito, maging grounded to. So at least meron tayong flexible hose dyan. So ito, ba't walang nakalabas dito sa isa? Ano po yan? Andun po sa loob na nasa loob po yung wire. Bitin. Pututuin na lang po. Oo. Nabitin siya, hindi pa siya tuli. Iyaano mo pa para lumabas. Tapos ito, kaya Butoy gawa yan. Ha? Oo, hindi pinalabas yan ba yan? Kailangan tuliin pa. Saka pag nagdadalawa siya. Pero yung isang line, meron dapat isa di. Ay hindi, ito na. Bawat pair nito, may power na. Ayan, may power na. Kasi andito na, kinuha na yung, na kami. Yung isang linya dyan, nag-linya ng mga lahat ng mga pairing dyan. Tapos the rest, pagbaba dito, pair na. Ayan. Sakto, dito lalabas ang isa, no? Kaya lang, parang napangit naman ako sa gitna, no? Igintahin mo na lang ng panel. Diyan banda? Ito siguro, ito pwede na to. Ay, gigita mo dito ng dalawa. Basta sa gitna nitong dalawang poste siguro. Oo, kasi okay na dyan walang ilaw. Para pag diretso na siya. O para pag may bilyaran ako ilagay dito, at least sa sentro siya, di ba? Tutok siya. Tapos ganoon din isa, medyo layo-layo lang para sa dulo siya doon.
Tapos ayan yung mga set natin ng kuryente. Final na to. So ang switch natin, isang set to, 4 na ilaw. Na merong ano to, na drop down na ilaw. Yan ganon. So 4 yan dito. Isang set, isang switch yan. Tapos yung dalawang sulok naman dito sa gilid, iilaw dito, dalawang ilaw, bumbilya din ang iilaw dyan. Nasa gitnang dalawa. Tapos doon sa harapan, dalawang bumbilya din. Ba't parang 3 siya? Ay, ginawa ni tatay 3. Dapat 2 lang yun. Oo, 2 lang. Dulo-dulo. Ay, yung isa ba? Ano ba yung isa? Ay, isa pala yata. Hindi. Saksakan yung isa eh. Dapat 2 lang na 3 ni tatay. Dapat 2 lang yan. Tapos dito 2 din. Oo, masyado lang maraming ilaw. Oo, 2 ilaw yan. Patuloy ano lang natin. Patay na lang yung itago na lang. Oh, masyado na tayong maraming ilaw at baka umakita sila ng langit dito. Parang liwanag na. Sa bibili ko mga malihina lang ng watts, 3 watts lang. Kasi hindi naman ang pinakamalakas na lang siguro dito itong dalawang center. Kasi lahat ng gilid pang accent na lang na light na lang. 3 watts lang pwede na yan. Ayan, saka mapapansin nyo, parehas na yung guys sa kami ko dito sa building. Ayan, parehas na uniform na siya. Diba, maganda. O bakit di pumasok? Anong nangyari? Tapos bukod doon, may isang switch ako dito uli para sa center light dito. Tapos may iba pa yung bukod pa doon sa isa pa yung ilaw doon. Kasi sayang naman kung dalawa sila sabay. Sayang na kuryente yun, saka sobrang liwanag. At least mag-option na lang sila ng 2, pwedeng buksan, pwedeng isa-isa lang. Iibahin ko lang ng kulay yung 2 para hindi masyado. Siguro doon yung maliit lang na ilaw, parang accent light lang. Actually, pinaka-center light siguro yung nandiyan. At siguro kung dito to, tapos sakto, yung nandoon pinaka-sentrong sentro. Pwede ko lagay yung isang ilaw ko doon na yung may design. Para siya yung mag-accent. Tapos dito, medyo malakas yung liwanag para kasakali magbilyara, maliwanag, di ba? Ayun. Ang di ko lang maabang dito yung kable ng yung sa wifi natin. Kasi gusto ko magkabit ng wifi. Kaso hindi ko alam kung saan ko ilalagay. May kable yun, saka kuryente din. So hindi ko alam kung saan isasaksak. So maghahanap pa ako ng Pero kung meron na akong malalagyan dito sana, nang hindi na magagalaw ng ibang tao, siguro doon na lang. Kasi pagka dito, baka kalikutin, maakyat, diba? At least dito sa taas, may poste na itong 2 to, medyo hindi o kaya doon sa bubong, bahala na. Kasi yung bibilin ko yung outdoor na antena na malakas, para kahit nandun kami sa malayo dito sa paligid ng resort o sa kalsada man kami, abot pa namin, makakabit pa kami. Para at least hindi na kami maglo-load ng mobile. O baka pwede pa ako magbenta, magpiso wifi, diba? Tataasan ko na lang ng poste. Siguro baka dyan sa gitna ko, papalagyan ko sa kanan ng poste yan. O somewhere. Ano ko ilalagay yun? Siguro sa gitna na lang. Total may pader doon, pwede kong i-click doon. Kasi pag dito mababa, may mga obstacle na matatamaan. At sa taas, meron akong rod na gagawin. Tapos mahabang wiring na lang. Diba? Para kahit nasa malayo kami, Kalamba. Kahit nasa city ako ng Kalamba, kaya ko pang makakuha ng signal dito mula sa bahay. Ayan. Ayan, so pag natapos to, pero bukas tatry namin ni Boss Jeff maghanap ng pivot talaga na ikakabit ng pino na kung pwedeng silika lang na pin, malaki. Kasi yung gamit ko dito, ihahalo namin yung natira kong mga pivot, silicad sand dyan. Kasi gusto ko talaga yung white. Ayoko yung medyo gray na gray. So white na pivot ang hanapin ko with touch of konting dark, diba? Para matapos na kami. Tapos ang next project na lang namin yung canopy na lang na to. Ito na siguro. Wala na kaming ibang
gagawin, ito na lang, saka yung pool, saka itong loob, piping. Yun na lang, tapos na. Tapos finishing na. Sana naman matapos na kami. Konti-konti na lang to. Nako. Ayan. Ito yung aking ano dito. Ayun tayo pang lilinisin. Tapos may mga spot pa doon, di pa napipinturahan sa labas. Kasi tatay pa naman yung aming ano, siguro tutulungan na lang sila nila tatang niya sa pagpipintura. Baka may tao ba dito? O yan o, yun sila. Susunog na naman sila para sa ano. Tapos linisin pa rin namin itong likod pero paano, o baka maging taniman saka konting parking kung hanggat magagamit pa. Isipin nga uli natin yung ginagawa ni Tatang. Parang may kumakanta rito eh. Nasa kay Jerry pala. Kuya Jerry, meron ka ba mga abang na drain dyan? May mga abang ka na drain dyan sa pwesto mo? Meron, no? Wala. Wala kasi. Dito na lang natin, nakakalimutan ni Yabang din yung drain dito sa taas. Ito, yung labasan nito? Oo. Dito na lang dapat na drain dito. May drain dyan? Oo, yung drain na yung Yabang dito. Yan dyan, sir. Ah, okay. Dito ko na lang Kasi may drain din ako gagawin dun sa ano eh. Sa, di ba yung may tangke ako yung akit sa taas? Gagawa din ako ng drain nun para pag dilinisin namin, diretso lang siya. Eh, sa kuya papadaanin yun. Siyempre, dito na lang siguro, no? Sa gitna na lang din. Yung drain nun. Tapos yun yung patente na pagka ayusin namin yung tubo, tatanggalin na lang yun, no? Nakakalas. Pero sa ko papababain? Diyan din o dito? Pero yan, saan nakakonekta yan, drain mo dyan? Dito? Pero kung sakali maglalagay tayo ng abang na drain dyan, kasi kailangan ko din ng backwash para dun sa, para hindi na ako magbabackwash dito, dyan na. Yan na yung backwash ko ng filter, hindi ko na gagamitin to. Yan gamitin nyo rin yan. Dapat ito yung backwash ko eh, kasi malayo ngayon. Ang mangyayari, gagapang pa dito sa pader, papunta pa dyan. Kung nandiyan dyan na, dyan na lang siguro, maglagay ka na lang dyan ng pataas, tapos gawin natin multi-use drain doon, tapos yung unahin natin siguro yung nasa ilalim yan parang di pupunta sa pool ko, nasa ilalim yan, kung baga yung pati, nasa pinaka-ilalim yan, susunod na yung backwash ko sa ibabaw niya, tapos yung susunod, siguro karugtong nito yung drain ko sa yung idudugtong ko dyan, tapos bababa siya dyan, medyo basta nasa ilalim siya, pero yung backwash ko ng mga machine, nasa ibabaw lang para hindi siya, hindi puntahan ng dumi ng mga to, di ba? Ha? O, magti-T, tapos may dalawa ka pang T ulit, o tatlong T. Ay, dyan T, T, tapos tatlong T. Yung sukat ba niya kaparehas ng sukat ng mga to? Hindi. Magre-reducer, ha? Ditres. So, 2x3. Tapos reducer lang ako para dito sa pump kasi 12. Tapos ito, 1. Uno yung linya ko ng mga So reducer uli ako. O dito. Ay palaki siya. Oo, basta 1 to. Pag basta yung T, may papunta dyan ng 1, 2, no? Mayroong ganun. Oo, ganun. Nagandaan mo na kay Jerry yun, ha? Para ito kahit anuin ko na lang, kahit pang flooring lang, abang na lang somewhere dito, no? Gilid lang natin para marami tayong drain. Dito natin siya. Oo. Abang na lang kasi hindi na magagamit. Pero yung isa magagamit yon, drain doon sa overflow. Para pag umapaw yung pool,
Diyan sa lalabas. Oo, yung aapaw yung galing sa skimmer, pupunta dyan. Yung isa abang. Oo. Kung anong gawin doon. Ayan. Malulupat na ako, kaya kailangan ko na pala mag-exit. Ayan. Medyo late na ako, magka-5 na kasi ngayon. Ayan. So, ayan, baka ano lang natin yung ating video. So, far yung pa lang naman dito. At yun, si tatay nang medyo nag-stop na rin siya. Baka hindi ko na mag-overtime si tatay or something na Pero ito, nakobera na nila paligid uli. Ito na lang. Kasi baka magsip-sip na naman ng tubig ito. Pupunta dun sa ilalim. Ganun, pupunta dun sa pinaka-pump natin area. Ayan, isang silip uli dito. Ang ganda ng paghapon na dito. Ayan yung mga araw na dyan sa gilid ko. Na siya, manilaw-nilaw na. Ayan, ganito yung itsura dito paghapon. Tapos yung building natin, ganito yung itsura. Ayan, yan yung ating building. Ayan. So, ito yung angulo dito. Ayan. Naku. Bili mo, napanood nyo ba yung video nung nakaraan na ngayon? Nagtitrending yung kapitbahay. Actually, dito lang sa village din naman. Halos dito daw sa village din namin yun. Hindi ko alam kung dito o dyan sa tabi lang namin. Yung resort na binaboy ng mga guests. Na hinagis nila yung mga bangko dyan sa sa gitna ng talaga. Ng pool. Pati yung matindi doon. Pati yung mga yung water dispenser. Siyempre may electrical yon. So, hindi ko alam kung gagana pa yon. Unless typical lang yung dispenser. Pero alam ko yung ganun. May mga refrigerant yun yung lumalamig. So, circuits yun. So, sira na yun sigurado. Yung mga plastic na upuan, okay pa yun Kasi doon sa isang resort dito sa amin, ginawang ang tawag doon, yung pang sinasakyan nila sa tubig, binagawa nilang parang skateboard. Tatakbo sila, sasakay sila sa ibabaw ng mesa sa tubig. So minsan ang hirap talaga kumuha ng mga guests na parang mga grupo-grupo ng mga kabataan din Kasi paglalaroan nila yung resort mo Yun kung ano-anong ginagawa. Tapos yung lamesa gagawin nilang bangka, di ba? Mga ganun. Ayun ako. Ayos ka ng ayos ng resort. Tapos ganun bababuyin naman ng ibang guests. Naku, sana naman di tayo makatagpo ng ganung guests na bababuyin. Kaya nasa isip ko tuloy yung mga dispenser ko, iskro ko para hindi mabuhat. Tapos yung mga bangko dapat mabibigat, mga bakal. Mga ganon. O yung mga monoblock na upuan, pwede naman yung siguro bayaran nila pag nasira. O ayan, ito yung ating passage. Ito, last look tayo dito. Ayan. Ito na siguro yung tatay ng tuta nito. Kasi mga tuta doon malalaki na din O lalapit na naman siya dito Ayan ang ganda ng araw. Ang ganda dito mambay dito sa kalsada paghapon. Kaya maganda may mga tambayan kami dyan. So yun, hanggang dito na lang yung ating video. Sa mga hindi pa nagsasubscribe dyan, baka naman. At nalalagdagan na tayo. At sa mga nagsubscribe na, maraming salamat. At syempre, huwag niyong kalimutan i-click yung notification bell para updated kayo sa aming channel na Bong and Jeff. At lalong masubaybayan nyo yung aming construction hanggang sa matapos itong Bongabel Private Resort. Dito yan sa South Spring Villas, Bukal, Calamba, Laguna. Hanggang dito na lang. Bye-bye!